if Tito Soto wants to prove na talagang para sa bayan siya at hindi siya kasama doon sa pagtatakip, napakadali niya na ang ngayon kung madali, pwedeng, actually kahapon, pwede nga sila nagpalit kagad eh. Ang problema, they canceled the plenary session yesterday on the pretext na kailangan mag-concentrate yung Senado sa pagpasa ng panukalang gastusin sa 2026, which is a very lame excuse for him, no, as Senate President, considering na wala pa, malayo pa naman sa deadline ng pagpasa ng national budget, no, ng anong tawag yun, General Appropriations Bill sa Senate version or even in the House version. So doon pa lang medyo ano na napaghahalata kasi si Tito masyado eh. Matapos ngang magbitiw, itong si Senator Ping Lacson bilang chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano po ba yung masasabi po ninyo? Well, it was expected, Jade, no? Yung pagbibitiw ni Senator Ping Lacson. Kasi tama nga naman siya kung wala ng kumpiyansa ang kanyang mga kasamahan sa Senado, sa kanyang pamumuno. At malawak ang suspetsya ng taong bayan na parang may pinagtatakpan silang dalawa ni Senate President Tito Soto, talagang marapat lang na magbitiw siya. At yan delikadesa, no? Pero sa isang banda, ang tingin naman ng inyong lingkod ay ito'y pinangunahan na ni Ping Lacson para to avoid any yung bang kahihiyan na sa Miyerkules bukas ay malamang magpalit ng liderato sa Senado and kaysa tanggalin siya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. So, dalawang mukha yan, Jade. Opo, at paano po yung magiging implikasyon po nito sa investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects? Kasi ngayon, marami nag-aabang. Kailan ba? Sabi ng ni Senator Ping Lacson, until further notice pa itong magiging investigasyon ng Senado patungkol dyan. Yun nga ang lalo pa nakasama sa duda ng tao, no, na may pinagtatakpan. Kasi nung pumutok, tandaan mo, ang huling session ng Blue Ribbon Committee ay yung pagharap ni Marine Master Sergeant Orly Gutesa, no? At talagang earth-shaking yung kanyang mga inilabas na mga impormasyon. Bigla-bigla at karoon ng ganitong pagpapahinto. Dagdag pa yung pagiging non-transparent ng investigasyon ng ICI o Independent Commission on Infrastructure. Plus, hininto yung sa mababang kapulungan. Although wala naman talaga kakwenta-kwenta yun, ano? Yung sarili nilang investigasyon, sarili nila, walang credential, walang kredibilidad. Kaya ang duda ng tao, talagang may pagtatakip kasi ang nasa kaisipan, kamalayan ng Pilipino, ang pag-asa na lang nila na lumabas ang katotohanan, maliban sa kalye, ay yung mismong Senado natin. Mataas-taas pa ang kredito nito. Lamang doon sa iginalaw, lalo na nung inaabutan na ng affidavit ni Crispin Remulla, yung mga taga-TBWH, yung hinahijack yung mga testigo ng Blue Ribbon Committee, medyo nalaki na ang mata ng Pilipino. At nagtatanong na ano ba nangyayari diyan, no? So yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga sentimiento yung mga kapwa senador na hindi na nila gusto yung nangyayari sa takbo at galaw ng Philippine Senate. Sa mga tweet, Sir Jay, hindi ba naging maganda yung leadership o pag-handle ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee sa kabuuan sa iyong assessment po? In the beginning, maayos, no? Bagamat may mga ibang puna, pero ako tingin ko nung nagsisimula okay pa. Ang nagsimula lang yung ako bilang isang taxpayer, nagsimula lang ang aking pagkagitla, no? Noong pinalipat na itong si Henry, apelyido nito, Alcantara, na wala naman diferensya, nahagip naman ang camera, malinaw naman ang audio ng
mikropono kung bakit pinalipat pa doon mismo sa tabi ni Secretary Remulla at lumalabas tuloy na parang abogado niya si Remulla. And then pagkatapos noon biglang hinayjack at dinala sa DOJ kuno, ito si Alcantara, bago pinabalik. Nung pinabalik, iba na ang tono. So yun ang simula na nag-iisip na ang taon na mukhang merong hindi maganda. Opo. Sa tingin po ninyo, sino ang kwalipikado na magiging chairman o chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee? Marami maraming qualified dyan. Marami ang nagtapos ng pag-aaral ng ley o batas, no? Marami pa rin ang abogado na pwede. It could be anyone, no? Basta na importante, ipakita nila sa taong bayan na ang Senate Blue Ribbon Committee o yung Committee on Accountability of Public Officers and Investigation ay maaring paniwalaan o pagkatiwalaan. Po. Pero sa tingin po rin, Sir Jay, magiging madali lang po ba yun o mahirap yung pagpapalit ng leadership ng Senate Blue Ribbon Committee considering na isang Senate President Tito Soto po ang namumuno nga dyan sa Senado? Sabi ko nga, depende na nga yan sa kanila, no? Kung talaga, if Tito Soto wants to prove na talagang para sa bayan siya at hindi siya kasama doon sa pagtatakip, napakadali niya na ang ngayon, kung madali, pwede actually kahapon, pwede nga sila nagpalit kagad eh. Ang problema, they canceled the plenary session yesterday on the pretext na kailangan mag-concentrate yung Senado sa pagpasa ng panukalang gastusin sa 2026, which is a very lame excuse for him, no, as Senate President, considering na malayo pa naman sa deadline ng pagpasa ng national budget, no, ng anong tawag yun, General Appropriations Bill sa Senate version or even in the House version. So doon pa lang medyo napaghahalata kasi si Tito masyado eh. Opo, at naging usap-usapan nga sa social media at sa marami sa ating mga kababayan, itong ang di umano'y magkakaroon ng rigodon o pagbabago ng leadership dyan sa Senado. Ang sinasabi, ang mga sabi-sabi, ang Marites, papalitan ni Senator Alan Peter Cayetano, itong si Senate President Tito Soto. Ano bang masasabi po ninyo doon? Mali siguro yung pag-aakala ng iba, no? Tandaan natin, bukas, October 10, October 10 ba? Miyerkules, ano ba yung bukas? 7? October 8 po. October 8. Antibispiras yan sa birthday ni Senator Chis Escudero. And if you go by kung ako sa minority that will become the new majority again, ano pangalan to? Mas maigi na ibalik as Senate President si Chis Escudero and pro tempo or depende nga sa kanila, walang problema kahit sino. Importante pakita sa taong bayan. Ang hinahanap ng tao hindi naman yung personality, kundi yung kabuuang kredibilidad ng Senado, no? It can be Amy Marcos, it can be Alan Cayetano, it can be Nick Subiri. Walang problema yon, kahit sino pa ilagay nila riyan. Basta importante, huwag magpahalata na kasama sila sa pagtatakip dito sa skandalo ito ng flood control and other infrastructure projects. Sa tingin po ninyo, sa gitna po nitong mga issues, mga akusasyon o pag-atake laban sa mga senador, ay stable pa rin ang Senado? Wala namang problema rin. Ang nagiging unstable lang kasi pag mali ang galaw. Kasi tinitingnan natin, normal naman yung takbo nila. May mga committee hearings on different panukalang batas, no? Which is normal. Dapat lang na ganyan talaga ang trabaho ng ating mga mambabatas. Hindi yung nakalaan ng buong oras nila sa paglalagay ng mga singit o amendments o tanim pondo, kung ano man ang gusto nyo itawag dyan, pero para-pareho lang yan. Whether you call it amendments, insertions, lump sum, one and the same lang yan.
pag yan ay pumasa sa plenaryo, naging bahagi ng General Appropriations Bill, ano yan, regular activity ng Kongreso yan. Opo. Ano bang nakikita po niyo, Sir Jay, kung sakali man na mas marami yung bilang ng minorya at kokonti lamang yung bilang ng majority, kasunod na rin dun sa mga balitang natatanggap po natin na ito nga, pinag-iisipan na may ilang senador na lilipat o magiging independent mula sa majority? Yan, normal yan. Kahit naman sa ibang bansa, sometimes there are occasions that you change prime ministers 10 times in a year. So walang abnormality ron. So kung halimbawa man magpalit ng presidente ang Senado o speaker ang House of Representatives ng maraming beses, basta ang importante yung normal na ikot ng trabaho sa lawmaking ay nasusunod. I can live with that, sabi nga as a taxpayer.